Quarter 3, Aralin 7. Mga tekstong pampahayagan. Editorial. Mga layunin. Naunawaan ang tekstong expository gamit ang mga kasanayang pang-akademiko. Narutukoy ang paksa, layon at ideya sa teksto. Nasusuri ang tekstong pampahayagan, editorial, batay sa estruktura at katangian nito. Narutukoy ang ang editorial, mga uri at tamang panuntunan sa pagsulat nito. Nailalapat ang mga batayang kaalaman sa panghiram sa pagsulat ng editorial. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Surikatura. Suriin ang mga karikatura tungkol sa mga isyong panlipunan ng bansa. Tukuyin ang paksa at magbahagi ng sariling pahayag. Ang karikatura ay isang larawan na nagapakita ng tampok na paksa o issue. Ang pahayag ay ang pag-asawika ng nalalaman na sa loob at paniniwala. Ang katotohanan ay isang pahayag na nagasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan na tanggap ng lahat. Ang opinyon ay sariling pahayag ng paniniwala at prinsipyo na maaaring sang-ayunan at tutulan ng ibang tao. Ang katotohanan at opinyon ay parehong mga pahayag. Anong say mo? Pamilyar ka ba sa mga pahayagan ng ating bansa? Ano ang mga bahagi ng pahayagan? Magbahagi ng iyong nalalaman. Mga bahagi ng pahayagan. Pangmukhang pahina. Ito ang unang pahina ng pahayagan na naglalaman ng pinakamahalagang balita sa araw na iyon. Balitang pandaigdig, mga ulat o kaganapan mula sa iba't ibang bansa sa labas ng Pilipinas. Balitang lokal, mga balita tungkol sa mga pangyayari sa loob ng bansa, partikular sa mga lalawigan o rehiyon. Editorial, bahagi kung saan inilalahad ang opinyon o panig ng pahayagan tungkol sa isang issue. Balitang komersyo, mga ulat tungkol sa kalakalan, negosyo, ekonomiya at merkado. Anunsyo klasipikado, bahaging naglalaman ng mga patalastas tungkol sa trabaho, ari-arian, serbisyo at iba pa. Obituaryo, anunsyo ng pagkamatay ng isang tao kasama ang detalye ng burol at libing. Palakasan, balita ukol sa mga kaganapan sa mundo ng sports, lokal man o internasyonal. Panlibangan, nagalaman ng comics, palaisipan, horoscope at iba pang kailibangan. Lifestyle, tumatalakay sa pamumuhay, moda, pagkain, kalusugan at kultura. Focus, editorial. Ang editorial ay isang bahagi ng pahayagan. Ito ay tinatawag ding Pangulong Tudling. Nagsilbi itong tinig ng pahayagan. Isa itong pitak kung saan ang kuro-kuro, opinyon at paninindigan ng manunudling ay nilalabas. Ito rin ay isang mapanuring pagpapakahulugan ng isang napapanahong pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mamabasa. Mahalaga ang editorial dahil nagalayon ito ng makapagpabatid, magbigay ng kahulugan at makapagbunsod ng pagbabago, hindi ito nang nunuligsa upang makasira, kundi upang magkaroon ng mas matiwasay na pamumuhay. Gabay na tanong. Isaalang-alang ang mga gabay na tanong upang matamo ang mga layunin. Una, ano ang layunin ng editorial? Ikalawa, ano ang estruktura at katangian ng editorial? Ikatlo, paano nakatutulong ang editorial sa paglalahad ng mga isyu ng bansa? Pili titik. Piliin ang titik ng tamang sagot. Paglinang, pagpapalalim. Ikalawang araw. Pagkatapat-tapat. Itapat ang angkop ng mga plataforma ng tekstong pampahayagan. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Connect kaalaman. Ikonekta sa bawat bilog ang alam mo tungkol sa editorial. Uri, katangian, layunin at bahagi. Hakbang paraprasis. Makatutulong ang wastong paraprasis o paraphrasing upang maiwasan ng plagiarismo at mapangalagaan ang integridad sa pagsulat. Una, basahin at unawain ang orihinal na teksto. Alamin ang pangunahing ideya at mga detalye. Ikalawa, itabi ang orihinal na teksto at subukang isulat ang detalye upang
magamit ang sariling salita. Ikatlo, muling isulat gamit ang kasing kahulugan ng orihinal na teksto. Ikaapat, ihambing kung nanatiling pareho ang kahulugan sa orihinal na naisulat. Ikalima, banggitin ang pinagmula ng pahayag at magbigay ng tamang kredito. Ikaanim, huwag kalimutang gumamit ng panipi kapag tuwirang pahayag. Orihinal na teksto. Ang edukasyon ay susi sa kaunlaran ng bansa. Halimbawa ng paraprasis. Ang kaalaman at kasanayang dulot ng edukasyon ay may malaking ambag sa progreso ng bansa. Uri ng editorial. Una, nagkapabatid. Layunin nito magbigay ng malinaw na impormasyon na mambabasa tungkol sa isang isyu o pangyayari upang maunawaan ang mga detalye at kahalagahan nito. Ikalawa, nagpapakahulugan. Pinapaliwanag nito ang kahulugan ng sanhi at epekto ng isang issue o malinawan ang mamabasa sa mas malalim na konteksto. Ikatlo, namumuna at nagpapabago. Binibigyan diin ang mga pagkukulang o mali sa isang sitwasyon at nagmumungkahi ng mga paraan para maitama o mapabuti ito. Ikaapat, nagpaparangal at nagibigay puri. Nagibigay ng pagkilala at papuri sa isang tao, grupo o institusyon dahil sa kanilang naratanging gawain o tagumpay. Ikalama, nagpapahalaga sa naratanging araw. Isinusulat upang ipagdiwang o bigyang halaga ang mahalagang petsa gaya ng pambansang araw, anibersaryo, o makasaysayang kaganapan. Ikaanim, nanlilibang. Layunin nitong maghatid ng saya, aliw, at magaang damdamin sa mambabasa, kadalasan sa pamagitan ng magaan at malikhaing paglalahad. Layunin ng editorial, magkabatid, magpakahulugan, magbigay puna, magbigay puri, magpahalaga sa tanging araw. Bahagi ng editorial, panimula. Bahagi kung saan ipinapakilala ang paksa o issue upang mahikayat ang mambabasa na magpatuloy sa pagbasa. Kalawa, katawan. Dito inilalahad ang mga paliwanag, ebidensya at pagusuri upang suportahan ang pananaw ng editorial. Ikatlo, wakas. Nagbibigay ng buod, panawagan o mungkahi bilang panghuling pahayag sa paksa. Katangian ng editorial. May kapangyarihang humikayat, kawili-wili at maliwanag ang paglalahad, makatarungang pangangatwiran at pagkapasya, maikli lamang 3 hanggang 5 talata, iisang paksa ang tinatalakay, hindi nagmumura, nangangaral at naggesermon. Basa talakay. Basahin ang mataas na presyo, perwisyo ng mga Pilipino. Paglalapat at pag-uugnay. Ikatlong araw. Suri editorial. A. Tukuyin ang panimula, katawan at wakas. B. Anong ekstruktura at katangian nito? Sulat editorial. Pumili ng isang karikatura na gagawing batayan sa pagsulat ng isang editorial. Isaalang-alang ang wastong pamamaraan sa pagsulat. Paglalahat. Ikaapat na araw. Pasa bola. Hatiin ang klase sa dalawa. Maghahagisa ng isang bola ang dalawang pangkat. Paghudyat ng guro ng hinto, ang mga may hawak ng bola ang tatanungin ng guro tungkol sa natutuhan sa buong linggo. Pagninilay sa pagkatuto. May kalayaan ng bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon. Ngunit, kung ang sinusulat, sinasabi ay nakasisira sa kapwa o sa identidad, may mga kasong maaaring isampa kagaya ng una, slander, pahayag na pasalita na nakasira sa reputasyon ng isang tao. Kalawa, oral defamation, maling akusasyon na makasira ng reputasyon. Ikatlo, libel, malisyosong pagilimbag ng kasinungalingan na nakasira sa reputasyon o karangalan ng isang tao o entidad. Ikaapat, perjury, sadyang pagbibigay ng mali o kulang na pahayag o testimonya habang nanunumpa sa harap ng hukuman. Buo pangako. Sulatan ng 5 daliri ng mga pangako upang maitaguyod ang responsableng pamamahayag. Pagkataya, pagsusulit. Ikalimang araw. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tawag sa taong sumusulat ng editorial? Tama, manunudling. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng isang mahusay na editorial? Tama, gumagamit ng mura at panlalait. Ikatlo, anong uri ng editorial ang nagbibigay ng pagkilala at papuri sa isang tao o grupo? Tama, si, nagaparangal at nagbibigay puri.
Ikaapat, anong bahagi ng editorial ang naglalahad ng buod at panawagan? C. Tama, wakas. Ikalima, ano ang layunin na nagpapakahulugan na uri ng editorial? Tama. Letter B. Ipaliwanag ang kahulugan, sanhi at epekto nito. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.